Wow, 6,000. Isang gabi lang. Bulong ni Laika sa sarili, habang binibilang ang perang iniabot ng matandang lalaki na kakatapos lang niyang samahan sa hotel. Maaga pa lang, nakabihis na siyang muli ng maayos. Mahaba ang bestidang itim. Simple pero mahal tignan. At may suot na peking alahas na animoy tunay. Lumabas siya sa labi na para bang walang nangyari. Sanay na siya. Paulit-ulit, araw-araw, at gabi-gabi. Hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginagawa. Sa halip, ito ang paraan niya ng pamumuhay. Hindi ako kagaya ng iba. Madalas niyang sambitin sa sarili. Hindi ako tamad. Hindi ako umaasa lang. Hindi ako umaarte. Para sa kanya, pera ang katotohanan, hindi pag-ibig. Hindi rin dignidad at hindi pangarap. Walang iba kung hindi pera lang. Para sa kanya, ang pera kahit saan man galing, basta't may dahilan ay hindi kailanman mali. Pagka-uwi niya sa kanilang barong-barong sa may gilid ng Riles, sinalubong siya ng kanyang inang sakitin at 2 kapatid na high school pa lamang. Wala ni isa sa kanila ang nagtatanong kung saan siya galing. Basta't may pagkain, may bigas, at may pambayad ng kuryente at gamot. Masaya na sila roon. Itinapon niya ang envelope sa ibabaw ng lamesa. Ayan, bayad na sa kuryente at tubig at pambili ng gamot ni Mama. Sabi niya, sabay kuha ng tuwalya. Salamat, ate. Mahina pero may galang na sagot ng kapatid niyang si Iya. Naligo si Laika ng matagal, para bang gusto niyang alisin ang lahat ng dumi ng gabi. Hindi sa balat kung hindi sa kalooban. Pero kahit anong sabon niya, kahit anong shampoo, ay nananatili pa rin ang pakiramdam ng pagiging isang marumi. Ngunit kailangan niyang lunukin ito. Dahil kung hindi siya kikilos, sino ang kikilos para sa kanila? Pagkalabas niya ng banyo, nagsuot siya ng pambahay at naupo sa tabi ng kanyang ina. Ma, kailangan mo pa ba ng dagdag na gamot? Baka may hindi pa ako nabibili. Okay na to, anak. Salamat ha. Sagot ng ina niyang pilit na pinapangiti. Tahimik lamang si Laika. Hindi siya marunong umiyak sa harap ng iba. Hindi siya mahilig sa drama. Pero sa tuwing nakikita niyang umaasa sa kanya ang pamilya niya, lalo siyang tumitibay. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang tiwala sa pag-ibig. Para saan pa yun kung gutom naman kayo? Para saan pa ang kilig kung wala ka namang bigas o pagkain na may bibili? Ito ang kanyang katwiran. Sa gabi, bago matulog, tinitignan niya ang lumang cellphone niya habang binabasa ang mga mensahe ng kanyang mga kliyente. Isa na namang matanda ang gustong makipagkita sa kanya. Isa na namang gabi ng pagpapanggap, ng pagbebenta ng ngiti, at pagbubulag-bulagan sa totoo. Wala namang ibang magmamahal sa akin kung hindi ako maganda at sexy. Mahina niyang sambit, habang tinitignan ng sarili sa salamin. Kung hindi ako ganito, paano ko mapapakain ng pamilya ko? Sa puntong ito, para kay Laika ay wala pang mali sa kanyang ginagawa. Wala pang nagsasabing dapat siyang tumigil. Wala pang nagbibigay ng dahilan para maniwala siya sa ibang halaga, maliban na lamang sa halaga ng pera. Pero hindi niya alam, may isang taong malapit na niyang makilala. Isang taong hindi siya bibilhin, kung hindi babaguhin. 6:00 ng umaga, maagang nagising si Laika kahit puyat. Sanay na siyang hindi sapat ang tulog. Mas mahalaga ang kumayod kaysa magpahinga. Bumangon siya, nagsaing, at iniayos ang gamot ng kanyang ina. Sa labas ng kanilang bahay, maririnig ang kalampag ng mga tren at sigawan ng mga kapitbahay. Dito sa gilid ng Riles, ganito talaga ang umaga. Maingay, magulo, pero buhay na buhay. Si Aling Mercy, ang ina ni Laika, ay matagal nang may iniindang sakit sa baga. Hindi na ito makalakad ng maayos at palaging nilalagnat tuwing gabi. Dati ay tindera ito sa palengke, pero nang biglang iniwan ng asawa at magkasakit, bumagsak ang lahat sa kanya. Si Laika ay 16 na taon pa lamang noon
Siya ang umako ng lahat ng responsibilidad. Anak, hindi mo naman kailangang gawin to araw-araw. Mahinang sabi ni Aling Mercy habang iniabot ang mainit na tubig na inihanda ni Laika. Kaya ko pa naman, anak. Napatingin si Laika sa kanyang ina. Ma, huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Ang mas mahalaga po sa akin ay okay kayo. Sa isip ni Laika, kahit anong hirap ay titiisin niya. Kahit gaano kababa ang tingin ng mundo sa kanya, basta't hindi nagugutom ang kanyang pamilya ay ayos na. Kaya kahit hindi man niya bukang bibig, iniisip niyang sagrado ang dahilan niya. Para sa kanya ay hindi siya pokpok. Martir lang talaga siya para sa kanyang pamilya. Sa gilid ng bahay ay naroon si Iya, ang kanyang bunsong kapatid, habang nag-aayos ng kanyang uniforme sa eskwelahan. Si Joey naman, ang pangalawa, ay abala sa paggawa ng school project gamit ang karton at lumang papel. Ate, salamat ha. Dahil sa'yo ay makakapasok ulit ako. Nakangiting sabi ni Joey. Nako, bawiin nyo na lang pagdating ng panahon. Sagot ni Laika habang nagkakape. Ngunit sa likod ng bawat ngiti nila, may bigat sa dibdib si Laika. Kahit sinasabi ng pamilya niyang hindi siya inuhusgahan, may mga sandaling nararamdaman niyang iba pa rin ang tingin nila, lalo na tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat at naiisip niyang hindi ito ang buhay na pinapangarap niya. Minsan, naiisip rin niyang tumigil na. Ngunit paano kung mawalan sila ng panggastos? Paano kung tuluyang hindi na makabangon ang ina nila? Paano kung mapilitan ring huminto sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid? Lumingon siya sa kalangitan. Pilit na hinahanap ang sagot sa katahimikan ng langit. Minsan, iniisip ko, Ma, paano kung mali lahat ng ginagawa ko? Bulong niya habang nakatingin sa kanyang ina, na muling nakatulog dahil sa gamot. Hindi siya sinagot ng langit, pero may isang hanging dumaan na malamig. Tila may dala itong paalala na may darating na pagbabago. At habang pauwi siya ng hapon galing palengke, napadaan siya sa isang maliit na cafe sa may kanto. Na-curious siya. Hindi ito naroon dati. Sa labas ay may simpleng karatulang nakasulat. Free coffee for first-time guest. Napangiti siya ng bahagya. Libre? Sa ganitong panahon ay may libre pa pala? Bulong niya. Gutom siya at pagod, at inip na inip sa paulit-ulit na buhay. Sa hindi may paliwanag na dahilan, siya ay huminto at pagkatapos ay pumasok sa loob. At dito niya unang makikilala ang lalaking hindi niya kailanman makakalimutan. Pagpasok ni Laika sa cafe, ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon. Kumpara sa ingay ng riles at alikabok sa labas, tila ibang mundo ang loob ng maliit na lugar na iyon. Maaliwalas, mabango ang amoy ng kape at tinapay, at may malumanay na musikang tumutugtog. Napatingin siya sa paligid. May ilang estudyanteng nag-aaral, magkaibigang nagkikwentuhan, at isang lalaking abalang nag-aayos ng mga tasa sa likod ng counter. Good afternoon, ma'am. Bati ng lalaki. Sabay ngiti nito. Malinis ang kanyang uniforme at maaliwalas ang mukha. Mapapansin ka agad ang kabutihan sa mga mata niya. Simple lang pero may lalim. Sabi sa labas, may free coffee? Tama ba yon? Tanong ni Laika na medyo alangan. Oo, meron. Masiglang sagot ng lalaki. First time mo dito, no? Anong gusto mo? Americano? Cappuccino? Sweet or strong? Nagulat si Laika. Sanay siya sa mga matandang lalaking pinagpapakitaan niya ng ganda para lamang siya ay mapansin. Pero itong barista, hindi siya tinitignan sa katawan. Hindi siya inuhusgahan. Parang nakikita siya bilang isang tao. Sweet na lang siguro, sagot niya at nahihiyang umiti. Ako nga pala si Eman. Sabay abot ng kamay ng lalaki. Laika, sagot niya. Medyo nag-aalangan pero tinanggap ang kamay nito. Mainit at magaan, walang bahid ng mali siya. Habang iniinom niya ang libreng kape, hindi niya maiwasang mapatingin kay Eman. May kung anong kakaiba rito. Hindi siya sanay na tratuhin ng maayos ng walang kapalit.
lalo pat may itsura rin sa Eman. Matangkad, moreno, may malalim na boses na parang palaging kalmado. "Bihira ka lang mapadaan dito, no?" Tanong ni Eman habang nililinis ang mesa sa tapat niya. "Ngayon lang, nakita ko lang kasi yung karatula. Libre kasi kaya pumasok ako." Sagot niya, walang paligoy-ligoy. Tumawa naman si Eman. "Praktikal, gusto ko yan. Pero kung babalik ka, may libreng cookie naman bukas." "Wow, parang gusto mo akong pabalik-balikin dito ah." Biro niya na siya ring ikinagulat niya sa sarili. Sanay siyang matapang at palaban, pero dito ay parang may lumalampot. "Hindi ko sinasadyang magpa-impress, pero masaya akong bumisita ka." Seryosong sagot ni Eman, sabay kindat. Hindi siya makasagot. Bigla siyang nahiya. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Yung totoo, yung hindi binabayaran, yung may respeto. Paglabas niya ng cafe, parang may bumabagabag sa kanya. "Sino yun? At bakit ganoon siya makatingin? Parang alam niya na hindi ako malinis pero may minsan hindi siya lumis ng tingin at hindi niya ako inusgahan." Kinagabihan, habang muling may kausap na matandang kliyente sa telepono, hindi mawala sa isip niya ang mga mata ni Eman. Maamo, matapat, at puno ng sinseridad. "Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Hindi ako para sa taong gaya niya." Pero ang puso niya, kahit hindi niya aminin, unti-unting naghahanap ng dahilan para bumalik sa cafe. Kinabukasan habang nakaupo sa gilid ng kanilang barong-barong, tinitignan ni Laika ang lumang cellphone sa kanyang kamay. May 3 mensahe mula sa 3 iba't ibang kliyente na gustong makipagkita ngayong gabi sa kanya. Isa ay magsasama raw ng kaibigan at doble ang bayad. Ang isa naman ay gusto siya sa hotel. Ang isa naman ay humihingi ng discount. Napapikit siya. Sanay na siya sa ganito. Ngunit ngayon, parang may kung anong bigat sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya rin maalis sa isipan ng ngiti ni Eman at ang kape nito. Yung simpleng libreng kape na hindi kailangang bayaran ng katawan niya. "Bahala na. Sandali lang naman to." Bulong niya sa sarili. Ngunit habang nag-aayos siya ng sarili sa harap ng maliit na salamin, narinig niya ang tinig ni Joey mula sa likod. "Ate, pwede ba akong magpatulong mamaya sa homework?" Napahinto siya. Tinignan ng kapatid na masayang naglalagay ng star sa kanyang notebook. Bigla siyang natahimik. "Oh, sige mamaya." Sagot niya, pilit ang ngiti. Pagdating ng gabi, nakahanda na siyang umalis. Ngunit habang papalayo siya sa kanilang bahay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang pinipigilan siyang ituloy ang lakad niya. Wala siyang payong, kaya naman basang-basa ang kanyang suot. Kaya naman napatakbo na lamang siya. Pero hindi papunta sa kliyente, kung hindi papunta doon sa coffee shop. Pagpasok niya, ay nagulat si Eman. "Lahi ka?" "Sorry, hindi ako makapaghintay ng bukas para sa libreng cookie mo." Pabirong sagot niya, kahit nanginginig sa ginaw. Natawa si Eman. Agad siyang inabutan ng tuwalya. "Basang-basa ka. Halika, dito ka na muna. Ipapag-init kita ng kape." Habang umuulan sa labas, tahimik silang dalawa sa loob ng cafe. Si Laika ay nanginginig. Si Eman naman ay tahimik na nagtitimpla ng matamis na tsokolate. "Ang daming pwedeng puntahan sa ganitong oras. Bakit dito ka nagpunta?" Tanong ni Eman. Hindi mapilit, hindi rin mapanghusga. "Hindi ko alam." Sagot ni Laika. "Para kasing kailangan ko ng lugar kung saan hindi ko kailangan na magsinungaling. Kung saan pwede akong huminga ng kahit saglit." Umupo si Eman sa tapat niya. Lahat tayo may pinagdaraanan. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong karapatan na mamili ng tamang daan. Napatingin si Laika sa kanya. "Hindi mo naman ako kilala. Baka kung alam mo lang kung sino talaga ako." Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kahit paanong nakaraan mo, pwede kang mag-umpisa ulit. Hindi base sa pagkakamali, kung hindi sa kung paano ka babangon. Tahimik si Laika. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng taon. Lahat ng kahihiyan, lahat ng sakripisyo, lahat ng gabi ng pagluha.
Sa unang pagkakataon, may nagsabing pwede pa siyang magbago, na may halaga pa siya kahit hindi siya perpekto. Sa likod ng patuloy na pagpatak ng ulan, may katahimikang tumapo sa puso ni Laika. Parang ang ingay ng mundo ay pansamantalang natahimik. Hindi pa niya alam ang bukas, pero ngayon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Naging routine na ni Laika ang pagdaan sa cafe. Sa bawat araw na lumilipas, mas marami siyang nalalaman patungkol kay Eman. Nalaman niyang dati itong nagtatrabaho sa corporate world. Pero iniwan ang marangyang trabaho para lamang magtayo ng simpleng cafe na nagbibigay ng libreng kape sa mga gustong tumigil at magpahinga. Dahil aniya, lahat ng tao, kahit sandali lang, ay karapat-dapat na huminga. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang pagkakaibigan nila, mas lalo ring tumitindi ang gulo sa kalooban ni Laika. Sa bawat ngiti ni Eman, sa bawat tasa ng kape, ramdam niya ang pagkasuklam sa sarili. Hindi niya mapigilang tanungin ang kanyang sarili. Kapag nalaman kaya niya kung sino talaga ako, aalis rin ba siya at lalayuan ako? Isang araw, habang tahimik silang nakaupo sa likod ng cafe, biglang nagsalita si Eman. Laika, alam kong may mga bagay kang hindi pa handang sabihin sa akin, pero ayos lang yon. Gusto kong malaman mo na kahit na ano pa ang pinagdaraanan mo, hindi ka marumi, hindi ka sirang tao. Napalingon si Laika sa kanya. Doon na siya tuluyang bumigay. Hindi mo alam kung ano ako, Eman. Ang alam mo lang ay yung babae na umiinom ng libreng kape. Pero sa labas sa gabi, ibang tao ako. Ginagawa ko yon dahil kailangan kong buhayin ng pamilya ko. Walang ibang tumutulong. Ako lang palagi. Tahimik lang si Eman. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagtaka. At lalo siyang hindi umalis. Lumapit siya at mainang sinabi, "Salamat sa pagiging totoo mo ha. Ang hirap nun. At lalo kitang nare-respeto dahil sa pinili mong lumaban araw-araw." Hindi mo ako pinandidirian o kinakamihan? Tanong ni Laika na hindi makapaniwala. Hindi. Dahil hindi ka masamang tao. Masakit lang ang mundo, oo. Kaya napilitan kang lumaban sa paraang kaya mo at alam mo. Pero Laika, pwede kang tumigil yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang ikaw lang ang sumalo ng lahat. Napahagulgol si Laika. Ilang taon na niyang kinikimkim ang bigat. At ngayong may umakap sa kanya sa kabila ng madilim niyang nakaraan, doon niya naramdaman ang tunay na katahimikan. Kinabukasan, hindi na siya nagpunta sa hotel kung saan siya may booking. Pinili niyang tumulong muna kay Eman sa cafe. Kahit walang bayad, inalok niya ang sarili bilang assistant. Basta, libre pa rin ako ng kape ha? Biro niya sabay kindat. Libre habang buhay, sagot na Eman, sabay abot ng apron. Habang nagtatrabaho sila, naramdaman ni Laika ang kakaibang saya. Hindi galing sa pera, kung hindi sa pagiging totoo. Sa unang pagkakataon, hindi siya kailangang magsuot ng maskara para mahalin. At habang pinupunasan niya ang mesa ng isang lumang customer, napatingin siya sa sarili sa salamin. Hindi na siya ang babaeng sanay sa gabi. Isa na siyang babaeng nagsisimulang maniwala na may pwede pa palang magbago. Mabilis ang mga araw. Sa bawat umaga na dumarating, tila unti-unting bumabalik ang sigla ni Laika. Sa tulong ni Eman, natutunan niyang magtimpla ng kape, magsalubong ng ngiti sa mga customer, at higit sa lahat, magtiwala sa sarili. Isang araw, habang abala sila sa pag-ayos ng cafe bago magbukas, tinawag siya ni Eman. Laika, may ipapakita ako sa iyo. Inakay siya nito sa likod ng cafe, kung saan ay may maliit na bakanting lote. Sa gitna, may planong simulang cafe kiosk para sa mga kabataang nais mag-part-time. May naka-sketch na disenyo sa papel na hawak ni Eman. Plano ko itong itayo. Gusto ko sanang ikaw ang mamahala. Napalunok si Laika. Ako? Oo, ikaw. Hindi mo ba napapansin? Mas magaling ka pang magtimpla ng kape kaysa sa akin. Sabay tawa ni Eman, pero hindi natawa si Laika. Sa halip ay naluha siya. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito?
Sa dinami-rami ng pwedeng pagkatiwalaan ay bakit ako pa? Tumigil sa pagtawa si Eman. Tinignan siya sa mata. Dahil alam ko ang itsura ng taong nawala ng paniniwala sa sarili. Nakita ko yun sa salamin araw-araw dati. Pero may isang taong naniwala sa akin noon. Gusto kong ibalik yon. At sa'yo naman ngayon. Natahimik si Laika. Doon niya muling naalala ang dahilan kung bakit siya nagsimula sa maruming trabaho. Dahil gusto niyang matulungan ang kanyang pamilya. Pero ngayon, unti-unti na niyang natutuklasan na may mas malinis pa pala, mas marangal, at mas payapang paraan ng pagtulong. Isang gabi, umuwi siyang bitbit ang ilang natirang pastries mula sa cafe. Inabutan niya nito ang kanyang ina, habang ito inuubo, at si Joey naman ay nagsusulat pa rin ng assignment. Ma, Mahina niyang sabi habang iniabot ang pagkain. simula bukas, hindi na ako lalabas ng gabi. Magtatrabaho na ako sa coffee shop ng full-time. Hindi man malaki ang kita, pero marangal. Napatingin ang ina niya, halatang nagulat. Anak, sigurado ka ba? Paano ang gastusin natin? Hindi ko alam kung paano natin kakayanin, pero gusto kong subukan. Ayoko nang bumalik sa dati. Hindi na ako masaya doon. Napatahimik ang ina niya ilang saglit, bago marahang tumango. Kung yan ang gusto mo, anak, susuportahan kita. Unang pagkakataon na narinig ni Laika yon mula sa ina. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa liwanag na unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Kinabukasan, dumaan siya sa cafe ng mas maaga. Bitbit ang notebook kung saan sinulat niya ang sarili niyang menu idea. Nakasulat sa itaas, bagong simula blend. Nakita siya ni Eman at ngumiti. Ano, handa ka na? Tanong nito. Ngumiti si Laika pabalik. Hindi pa, pero nagsisimula na akong maging handa. At sa araw nga na iyon, habang bukas ang pinto ng cafe at pumapasok ang sinag ng araw, isang dating liwanag na kaluluwa ang natutong muling mamuhay. Hindi para lang kumita, kung hindi para mabuhay ng totoo. Habang inaayos ni Laika ang menu board ng kanilang coffee shop, biglang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaking nakaputing polo ang pumasok. Pamilyar ang itsura, ngunit matagal nang hindi nakita. Tumigil sa paggalaw si Laika. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Laika? Tanong ng lalaki. Halatang nagulat rin ito. Ikaw ba yan? Sir Ramon, Bulong niya. Isa ito sa mga dating matandang kliyente niya. Isa sa mga pinakamalaking nagbibigay ng pera, kapalit ng gabi ng kanyang oras, at minsan dignidad. Napatingin si Eman sa dalawa. Kilala mo siya? Ngumiti si Ramon. Kaibigan ko dati si Laika. Marami kaming napagdaanan at pinagsamahan. Masaya akong makita siyang nagbago na. Hindi alam ni Laika ang isasagot. Naiiya siyang humarap kay Eman. Natatakot na baka ito na ang katapusan ng tiwalang ibinigay sa kanya. pasensya na kayo. Sabay takbo niya papuntang stock room, habang nadudurog ang puso niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay pumasok sa Eman si stock room. Tahimik siyang lumapit sa kanya at naupo sa tabi nito. Gusto kong marinig ang totoo mula sa'yo. Malumanay niyang sabi. Yun ang isa sa pinakamaruming bahagi ng buhay ko. Bulong ni Laika. Halos hindi makatingin. Ginawa ko yun para lang may pakain kina nanay at pati na rin sa mga kapatid ko. Pero ngayong narito siya, pakiramdam ko, parang wala pa rin akong karapatang magsimula ulit. Hinawakan ni Emma ng kanyang kamay. Laika, hindi mo kontrolado ang nakaraan, pero hawak mo ang ngayon. At sa ngayon, nakikita ko yung babae na lumalaban, na nagsisikap, na marunong magpatawad sa sarili. Nagulat si Laika nang biglang tumulo ang luha niya. Akala niya tapos na siya sa pag-iyak. Pero iba ang sakit kapag binalikan ng multo ng nakaraan. Hindi madaling makalimot, Eman. Parang may bahid pa rin ng dumi kahit na anong hugas ko sa sarili ko. Hindi mo kailangan kalimutan yun. Sagot na Eman. Ang kailangan mo lang ay tanggapin. Tanggapin lahat ng sugat, kahit papeklat na. Bahagi yun ng kwento natin. Pero hindi na yun ang kabuuan mo. Paglabas nila ng stock room, ay wala na si Ramon.
Ngunit may iniwan itong sulat sa ibabaw ng mesa. Hindi ko inaasahang makikita kitang ganito kasaya at kagalang-galang. Umahanga ako sa pagbabagong pinili mong tahakin. Sana isang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo gaya ng pagpapatawad mo sa iba. Doon muling bumigat ang dibdib ni Laika, pero hindi na ito dating bigat ng kahihiyan, kung hindi ng pagpapalaya. Unti-unti, tinanggap na niya ang kanyang buong pagkatao, kasama ang madilim na bahagi nito. At sa gabing iyon, habang nagsasara sila ng kafe, nilapitan siya ni Eman at marahang sinabi, "Anong plano mo bukas?" Gagawa ko ng bagong blend. Tatawagin ko siyang pagbakong espresso. Gusto ko siyang ialay sa lahat ng babaeng akala nila wala na silang karapatang magsimula. Ngumiti si Eman. At ako ang magiging number 1 customer mo, ha? Isang buwan ang lumipas. Ang coffee shop ni Eman ay mas naging abala kaysa dati. Hindi lang dahil sa masarap na kape, kung hindi dahil sa bagong alindog ng puwersang bumobo rito. Si Laika, na ngayon mas kilala sa kanilang lugar bilang ang babaeng dating malayo sa liwanag. Ngunit ngayon ay patunay na pwedeng magbago ang kahit na sinong handang lumaban para sa bagong simula. Ang kanyang pagbangon espresso ay naging paborito ng marami, hindi lamang dahil sa lasa nito, kung hindi dahil sa kwento sa likod nito. Kwento ng isang babaeng muling bumangon mula sa pagkakadapa. Habang abala siya sa paggawa ng kape, may dumating na grupo ng mga kabataang babae. Isa sa mga ito ay tahimik lang. Nangingimi, tila mailap. Lumapit ito sa counter at bumulong. Ate Laika, totoo po ba na dati iba ang buhay mo? Napatingin si Laika sa bata. Hindi ito mapakali at halatang may sariling pinagdaraanan. Nilapitan niya ito at ngumiti. Oo, at proud akong sabihin yon. Kasi kung hindi ako dumaan sa dilim, hindi ko makikita ang liwanag. Tumango ang bata habang tumutulo ang luha. Ate, ayoko na rin sa ganitong buhay. Gusto ko nang magbago. Agad niyang niyakap ang bata. Kaya mo yan. Narito lang ako. At kung gusto mo, tuturuan kitang gumawa ng kape. Doon nagsimula ang mas malaking misyon ni Laika. Hindi na lamang siya basta barista, kung hindi naging tagapagturo sa mga kababaihang gustong magbagong buhay. Tinanggap siya ng mga dati niyang nilalayuan. Ngayon, hinahangaan na siya bilang ehemplo ng pag-asa at pagbabagong tunay. Sa gitna ng kanyang bagong mundo, si Eman ay palaging nasa tabi niya. Tahimik pero laging handang dumamay. Hanggang isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa harap ng coffee shop, habang pinapanood ang mga bituin, ay nagsalita si Eman. Laika, may aaminin sana ako sa'yo. Napalunok si Laika. Ano yun? Matagal na kitang gusto. Pero ayaw kong samantalain ang pagkakataon habang nag-aayos ka pa. Ngayon na nakikita ko kung gaano ka nakatatag at buo, handa na akong sabihin sa'yo. Mahal kita, Laika. Tumigil ang mundo ni Laika. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang may nadarama rin siya. Hindi dahil sa pangangailangan, kung hindi dahil sa tunay na damdamin. Hindi ito batay sa pera o sa layaw, kung hindi sa respeto, tiwala, at tunay na pagmamahal. Mahal mo ba ako dahil sa kung sino ako ngayon? Tanong niya. Ngumiti si Eman. Hindi. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Kahit pa noong hindi mo pa alam kung sino ka talaga. Tumulo ang luha ni Laika. At sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng sakit, kung hindi ng pag-ibig. Marahan niyang inabot ang kamay ni Eman. Mahal din kita. At handa na akong magmahal. Hindi para may makuha, kung hindi para magbigay. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng coffee shop na saksi sa kanyang pagbabago, si Laika ay tuluyang pinakawala ng kanyang kahapon. At sa wakas, natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili, kung hindi pinapanday ng katapatan, sakripisyo, at pusong handang muling magmahal. Makalipas ang 2 taon, muling bumalik si Laika sa dating lugar kung saan siya dating naglalakad tuwing gabi. Nakasuot ng mapang-akit na damit,
Dala ang layuning kumita kapalit ng kanyang sarili. Ngunit ngayon, nakasuot na siya ng simpleng ngunit kagalang-galang na damit. May hawak na folder na naglalaman ng proposal para sa isang foundation. Isang proyekto para sa mga kababaihang naligaw ng landas, ngunit gustong-gustong magbagong buhay. Sa bawat hakbang niya sa makipot na eskinita, ilang mukha ang napapalingon. Hindi dahil sa ganda, kung hindi dahil sa respeto. Isa siya ngayong haligi ng pag-asa sa mga kababaihan na dati naligaw ng landas, na dating tulad niya at na dating kinukutya, pero ngayon ay inspirasyon na. Si Eman ang naging katuwang niya sa pagpapatayo ng isang maliit na training center kung saan tinuturuan ng mga dating kababaihang escort na magkaroon ng bagong hanap buhay. Barista, baker, crafter, at higit sa lahat, tagapagturo ng karanasang hindi na kailanman ikinakahiya. Isang hapon habang inaayos niya ang papeles ng opisina ng cafe, lumapit si Joey, ang lalaki niyang kapatid, na ngayon ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Bitbit nito ang isang balita. Ate, ngumiti si Joey. Na-approve na yung scholarship program mo. Marami ka na namang matutulungan. Ngumiti si Laika, ngunit may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Salamat, Joey. Hindi lang to para sa akin. Para ito sa lahat ng gaya ko, na minsang naniwalang pera lamang ang halaga sa mundo. Sa likod ng coffee shop, may larawan siyang naka-frame. Isang matandang babae na may hawak na basong may kape. Ito ay ang kanyang ina. Namatay itong payapa noong nakaraang taon. Bitbit ang pagmamalaki sa anak na bumangon mula sa putikan. Sa tabi ng larawan ay merong nakasulat. Ang tunay na yaman ay wala sa dami ng salapi, kung hindi sa pusong marunong magmahal, magpatawad at magsimulang muli. Sa bawat aroma ng bagong timplang kape, sa bawat ngiting bumabalik mula sa mga dating wasak na kababaihan, si Laika ay patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay napapalitan rin ng liwanag kung may tapang kang harapin ng umaga. Ngayon ay masaya na si Laika. Nakapagtapos na ang kanyang dalawang kapatid sa pag-aaral. Hindi man niya kasama ngayon ang kanyang ina sapagkat pumanaw na, ay masaya naman siya sapagkat noong nabubuhay pa ito, ay nabigyan niya ito kahit papaano ng maayos na buhay. Samantala, masaya naman na siya ngayon kasama ang kanyang asawa na si Eman. Sa Eman na mahal siya at tanggap siya ng buong buo. Para kay Laika, ay wala na siyang mahiling pa. At malaki ang pasasalamat niya sa Diyos sapagkat mula sa kadiliman ay dinala siya nito sa liwanag.